Okay, may nag-raisan dito si KBM. Tingnan mo natin si KBM. Hello KBM, good evening. Hello po. Hello Yeah, po. hello bro. Opo, hello. May tanong po sana ako. Go ahead bro, go ahead. Ah, Wait lang po ah. Ah, si Jesucristo ba ay Diyos? Opo. Si Jesucristo ba ay Diyos? Opo. Yes bro, Diyos siya bro, bago siya nagkatawang tao bro. Diyos siya. Bago siya nagkatawang tao. Kasi baka kasi yung iba kasi, pag sinabing Kristo, nakapokus na sila doon sa kanyang pagiging tao. Pero yung panahon before siya nagkatawang tao, hindi nila pinapansin yun. Kaya siya ay Diyos kahit pa noong before pa siya nagkatawang tao. Yun ang sagot ko. Kasi sa mababasa natin no, sa Deuteronomy, ah ano yung anong version na ang Diyos ay hindi tao, ah, ah, at hindi tao, o hindi pinanganak ng isang tao. Opo. Sa Old Tama yun Testament. bro. Tama Opo. yun bro. Kasi sa Old So, Testament, ganito, ganito niya opo. bro. Sa Old Testament kasi, lalo na panahon na sa Deuteronomy, hindi pa siya pinapakilala sa mga tao noon. So yung mga tao Ah, noon, wala pang ideya patungkol kay Kristo. Pag sinabing Diyos, automatic nasa mindset nila yung Ama. Kaya syempre, yung ah, Ama, hindi naman talaga tao yung Ama. Oh, next ah, question. Kasi pag sinabi kasi nating di tao, oo, magko-contradict naman siya sa New Testament. Opo. Hindi siya contradiction bro kasi yung tinutukoy sa Deuteronomy, hindi naman si Kristo yun eh. Hindi si Kristo tutukoy doon kasi Ah, sa panahon ni na Moises, ganito yan bro, sa panahon ni na Opo. Moises, hindi pa pinapakilala si Kristo sa mga tao. Wala, hindi pa pinapakilala. Actually, sa kawikaan nga, tinatanong pa nga sa kawikaan kung sino siya na gumawa ng langit at lupa, sino siya at sino ang kanyang anak kung iyong nalalaman. Ba't sinabi yun? Kasi hindi pa nila alam kung meron ba talagang anak yung gumawa ng langit at lupa. So hindi pa siya pinapakilala. Dahil hindi pa dumating yung panahon na siya pinadala upang ipakilala. Kaya ang mga tao no, pag sinabing Diyos, automatic at kanilang mindset sa Ama. Samantalang si Kristo, hindi siya yung Ama. So hindi siya contradiction. Ah, ah, Clarify ko lang, no? Trinitarian ba yung dito, brother? Opo. Ha? Trinitarian ba kayo dito? Opo. Tinitaya kami ito bro, kasi katoliko kami. Natural. Okay, okay, okay. Ah, Ikaw bro, Pag kasi ni tinawag ko Kristo po, ka? INC ka ba? INC? hindi po ako INC, isa po akong Muslim. Opo. Muslim ka? Okay, go ahead bro. Ah, Kasi pinapaakyat ako dito ni Dekdek TV. Opo, pinapaakyat ako dito kasi nagkakuanan nga kami doon sa ano yun, sa TikTok, na papaakyatin niya daw ako dito kasi kung may gusto daw akong tanong. Interesting rin ako sa tanong na ito kasi kung si Kristo ba ay Diyos, sabi mo naman po oo. Tapos si Kristo ay tao, nag-oo ka na rin naman. Ang tanong ko, brother, ah, bilang tao, sa kabilang buhay ba hatulan yung pagkatao ang tao o hindi? Ito bro, ang sabi ko kanina bro, nagkatawang tao. So ngayon po, Dahil opo. dahil nagkatawang tao, hindi talaga siya tao. Kaya nga Opo. nagkatawang tao dahil ang tao hindi na magkakatawang tao yan, kung tao na yan, ano? Ah, Ngayon tanong os, mo, pagdating ba ng araw na paghuhukom, hahatulan ba siya dahil siya ay naging tao, 'di ba? Yung sabi mo? Opo, opo. Oh. Hindi siya hahatulan dahil siya yung hahatol. Siyang itinalaga ng Ama na siyang hahatol. 17:31 ng Gawa. Sabi ganito. Gawa 17:31. Ito ang sinasabi rito. Opo. Yan. Ay, kita ba yan? Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom. Sino nagtakda? Yung Ama. Tinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Itong tao na kanyang hinirang, ito si Kristo.
pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang taong yun. Muli niyang binuhay ang taong yun. Sabihin, dumaan ng pagkamatay, pero muling binuhay. At yun ay tumutukoy kay Kristo. Si Kristo ay isa sa hahatol sa mga tao. So, hindi siya kasama sa hahatulan. Apo, makikita ba natin, brother, na sa Biblia na sinabi rin ng Ama na kasama si Hesus Kristo na hatol? Apo. Kasi Tama yung sabi doon talata sa yung ano, Brother John Ray, yung ibinigay na sa akin lahat ng karapatan. Brother John Ray. Saan nga talata yung ano, Brother John, ito? Sinabi ni Kristo na binigay na sa akin lahat ng karapatan? Mateo 20:18. Ano yun, Mateo? 28:18. 28? 18. Sabi ganito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. At i-connect natin yan sa Gawa 17:31, sabi, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. So ang sanlibutan, hahatulan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. So, yung taong kanyang hinirang, tinutukoy rito, si Kristo. Siya yung ahatol. Oh, pag kasi sabihin natin, brother, pag si Hesus Kristo, naniniwala ka ba sa ginawa ni Hesus Kristo na pagsamba? yes bro, kasi pinadala siya ng Ama, Apo. natural, sinasamba niya ang kanyang Ama. Yun ay nasa nasa Filipos 2, basahin ko muna. Okay? Filipos 2:5 hanggang 7, sabi ganito, naway magkaroon kayo ng kaisipan na, wait lang ha, Apo. naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. So hindi siya nanatiling, hindi niya pinagpilitang manatili na kapantay niya ang Diyos, no? Kasi talagang pantay sila. Mayroon na panahon na hindi siya nakikipantay. Wait lang po, sumasagot pa ako. Wait lang ha. Sabi dito, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. So talagang pantay sila. Meron lang panahon na hindi siya nakikipantay. Wait lang. Sasagot pa ako eh. Oh, sa halip kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. So may panahon na binitawan niya ito at namuhay na isang alipin. So talagang pantay sila, pero nung siya na nagkatawang tao, binitawan niya ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos. Wala siyang bibitawan kung hindi talaga siya kapantay. Oh, next question, bro. Kasi brother, no, pag sabihin nating kapantay, kasi may binanggit doon si Hesus Kristo na tama yung hindi niya kapantay. Yun yung sabi niya, hindi niya kapantay yung Ama. Oo. Hindi, mali bro. Wala siya sinabi na hindi niya kapantay ang ama. Actually, ayun dito, binitawan nga oh. Wait Sabi lang daw, brother, hanap ko yung kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay. Kasi talagang pantay sila. Wala siyang bibitawan kung wala siyang mabibitawan. wait lang brother kasi hinahanap ko yung notebook ko kasi nakasulat doon yung hindi ko kasi memorize actually lahat ng nasa Biblia. Kasi mababasa natin sa yung chapter na yun. Nawala kasi dito yung libro ko. Oo. Nakasulat kasi yun doon. Anong wait lang. Ah, ah, ah. Kasi pag si Hesus Kristo kasi ay nagsamba, it means brother, dito na lang. May kinikilala siyang Diyos. Oo. Interpretasyon mo yan, bro. Hindi kasi hindi ko yun interpretation brother kasi kaya niya nga sinamba kasi may kinikilala siyang Diyos. Magsasamba ba ang Diyos sa Diyos pa?
Kung Ito, Diyos basahin naman. natin. Opo. Basahin natin, bro. Hebreo 1:8. Yan. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi ng Ama, ang iyong trono o Diyos ay magpakailan paman. So yung Ama mismo kinikilala ang kanyang anak na Diyos. Ngunit, Kasi brother, kung kinikilala ng Ama na ang anak ay Diyos, it means brother, ang nakakuan doon, dalawa yung Diyos kasi ang Ama ay Diyos, dalawang yung anak persona, ay bro. Diyos. Dalawang persona, bro. Walang sinasabing dalawa ang Diyos, dalawang persona. Kahit tanungin pa natin si ChatGPT, isang open artificial intelligence, wala siyang sinasabi na ang Kristyanismo ay polytheism. So yung sinasabi mo na marami ang Diyos, interpretasyon nyo lang yan, o hindi yan ang aming opisyal na turo. Ay, hindi po, kasi ganito, hindi po sa interpretasyon, kasi ganun naman talaga yung mababasa natin sa Biblia, no? Na may sinamba si Jesus. Oo. Kasi pag sabihin natin may sinamba, it means si Jesus ay may Diyos. Bro, Ganun wala lang nga naman. problema doon, bro. Kung siya ay may Diyos, kung yung Ama ba ay may Diyos, kasi yung Ama mismo kinikilala ang kanyang anak na Diyos. Yung anak Ah, naman kinikilala ang kanyang Ama na Diyos. Silang dalawa, nagkikilala sila ng mga Diyos. Ang tanong, dalawa ba ang Diyos? Ang sagot, hindi. Kasi kung ayun dalawa ang po. Diyos, batay sa interpretation ng Islam, dapat sana polytheism ang Christianity. Eh hindi. Kasi ganito brother, pag kasi ang Diyos, may Diyos pa, sino yung lumikha sa Diyos? Sino lumikha? Walang lumikha sa kanila. Kaya nga, kasi dalawa ang Diyos eh. Kasi yung Ama, nilikha niya yung isang anak na Diyos. So yung Ama, sino yung Anong lumikha sa ano Ama? anong nilikha niya yung anak niya na Diyos? Wala Oo, siya nilikha ano na ba? anak na Diyos. Wala siya nilikha Ano na ba? anak na Diyos. Paano ba naging Diyos si Kristo? Sa Ano ba naging pamamagitan Diyos? ng Simula nung una, Diyos na talaga yan. Kasi so isa ang Diyos. brother. Ito, para patas bro, hindi amin atong gagamitin ko ChatGPT ha. O, hindi Ah, amin to. Hindi rin ito sa inyo. So ito ah, ay matatawag ko ito na standard reference. Tama tayo ng ChatGPT ha. Kasi kung tama yung unawa ng Islam, dapat polytheism ang Kristyanismo. Tanungin natin ng ChatGPT, polytheism ba ang Christianity? Oh. Kasi kung pakikinggan namin ang interpretasyon ninyo, magiging polytheism kami. Pero yan ba ang nasa reality o interpretasyon nyo lang? So tanungin natin si ChatGPT kung anong sagot niya. No, Christianity is not polytheism. Christianity is a monotheistic religion, meaning it teaches belief in one God. Hindi marami ha? Hindi amin to. Ito ay open ah, AI, artificial intelligence ito, hindi amin to. ah, Christians believe in one God who exists in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. This is known as the Trinity. One ah, God in three persons. kasi brother, Wait lang bro, ah, though the concept of the Trinity may appear complex, it does not mean Christians believe in multiple gods. Instead, they believe in one divine essence shared among the three persons. So, hindi talaga polytheism ang Christianity. kaya nga brother, pag sinabi nating Trinity, 'di ba na sa iisang Diyos, tatlong persona. Ah, ah. So yung ang tanong ko na lang na bago brother, mag-move on na tayo diyan sa bagay na 'yan. Ang tanong ko na lang brother, ito, may mababasa ba tayo na Trinity sa Biblia? Opo. Meron bro. Sa may mababasa ba tayo letra por letra na Trinity? Meron bro. Sige po. Anong talata po sa Biblia? Opo. Maghahanap ka ng Biblia, di bibigyan ko Biblia. Ah, pakinggan mo ito ha. Opo. Ito, Amplified Bible, Revelation chapter 7 verse 10. Ang sabi, and in a loud voice,
They cried out saying, salvation belongs to our God, who is seated on the throne and to the Lamb. Our salvation is the Trinity's to give, and to God the Trinity we owe our deliverance. Amplify. Anong version yan, brother? Amplified Bible, bro. Amplified Bible. Hindi siya comics, hindi siya magazine, hindi siya dyaryo, Biblia siya. Revelation 7:10. Pwede ko matingnan sa Nasa ibang... screen, bro. Nakikita naman sa live, bro. Sa screen ko eh. Pwede ko makikita ito sa ibang translation kung meron ba Sa nito. ibang translation, bro, kung hindi siya sinabi, hindi mo mababasa doon. Pero ang tanong mo kasi sa akin, teka bro, ang tanong mo kasi, bro, wait lang. Ang tanong mo kasi sa akin, mababasa ba sa Biblia? Sabi ko, oo. Ang binasa ko, Amplified Bible. Hindi siya comics, hindi siya dyaryo, hindi siya magazine. Siya ay... Kailan po yan? Bro, hindi Kailan ko ng problema, bro, kung kailan na ay lathala yan. Kasi ang tanong mo kasi, mababasa ba sa Bible? Sumagot ako. Ngayon, mag-next question ka na lang. Next question na lang ako. Apo. Mababasa ba yan sa ibang Biblia? Sa ibang ibang salin? Ibang salin. Apo. Hindi siya mababasa sa ibang salin kasi sa Amplified Bible lang siya. Pero it doesn't mean, wait lang, teka, patapusin mo ko. It doesn't mean na hindi siya contradiction. Kasi, contradiction po siya, bakit? Wait lang. Kasi, kung babasahin mo naman sa Quran, 37:11, sa Muhammad Marmaduke Piktal na salin, ang nakalagay doon, ang tao ginawa wait lang muna. Patapusin mo ko, bro. Bro, patapusin muna ko kasi nagsasalita ako, bro eh. Wait lang, huwag tayo magsabayan dito. Para lang ganito yan, bro. Sabi ko, kung hindi mabasa sa iba, it doesn't mean na contradiction sila. Kasi sa Quran, ganyan din, 37:11 sa Quran, sa salin ni Muhammad Marmaduke Piktal, sinasabi doon na ang tao ay gawa sa plastic clay. Pero sa ibang salin, sa Sahih International, sa King Pad, sa ibang salin ng Quran, hindi mo mabasa yung plastic clay eh. Doon mo lang mabasa yung plastic clay sa salin ni Muhammad Marmaduke Piktal. But it doesn't mean contradiction sa iba. Pwede mo pakita sa screen, Apo. Ay, yung plastic clay? Yung sinasabi ko. Yung sinasabi. Sige, pakita ko sa screen. Wait lang ha. Wait lang. Kita natin sa screen. Quran. Muhammad. Wait lang. Marmaduke Piktal. Muhammad Marmaduke Piktal. Tayo sa Quran online. Yan natin sa Quran online ha. Natin ng translation dito, yung makapili tayo ng translation na anong version, brother? Piktal. Bro, dyan okay. Habang hinahanap po, bro, may tanong muna ako. Hindi, brother, tinatanong ko muna yung anong chapter ng Quran? Anong sura? 37:11, bro. 37:11. Brother Wendell, paki-double check, Brother Wendell, 37:11 ba yun? Eto, palakihin ko lang. Ito, bro. Yan, palakihin ko. Nakikita, nababasa na, di ba? Ito, sabi, bro. Then ask, O Muhammad, are they stronger as a creation, or those others whom we have created? Lo, we created them of plastic clay. Kita mo, bro? Yan. So, yung salin na yan na plastic clay, hindi mo mabasa sa ibang salin. But it doesn't mean wait lang, bro, wag ka magsabayan, bro. Sumasagot ako.
Yung plastic clay na yan, hindi mo siya mabasa sa ibang salin, hindi mo siya mabasa sa Sahih International, hindi mo siya mabasa sa King Fahd, hindi mo siya mabasa sa Yusuf Ali. Pero diyan mo siya mababasa ang plastic clay. Hadith But pala yung but sinasabi mo, wait hadith. lang muna. But it doesn't mean na magka-contradict silang mga salin. Hindi, bro. Hadith ba yung sinasabi mo, brother? Hadith? Quran, bro. Quran 37:11. Hindi to hadith. 37:11. Oh, na ini Marmaduke Piktal. 37:11. Kung Oo. tingnan po natin sa kuan no, O tingnan mo babalik sa tayo. Marmaduke Piktal, bro. Wag mo tingnan sa ibang salin dahil wala talaga sa ibang salin yan. Babalik tayo sa original manuscript ng Quran po. Bro, yan nga, bro. Bro, ito nga, bro. Ay, ito ba? Ginawa ko ito example para lang tong Amplified Bible. No? Kasi kung ganyan po, pwede po tayong babalik sa original manuscript. Opo. Bro, Kung ganyan ba talaga ang nakasulat. Bro, ang tanong kasi mo kanina, meron bang mababasa sa Biblia? So sumagot ako. Tapos sabi mo, mababasa ba yan sa ibang salin? Sabi ko, kung hindi nila nilagay, hindi rin mababasa. Pero ang conclusion mo kaagad, contradiction na. Sabi ko, hindi siya contradiction kasi sa salin ni Marmaduke Piktal, nakalagay doon plastic clay. But it doesn't follow na contradiction siya sa ibang salin, sa gaya ng Sahih International. Sa Sahih International, mukhang nakalagay siguro doon, sticky clay. Sticky clay sa ibang salin. Iba naman yung sticky, iba naman yung plastic, ano? But it doesn't follow na magka-contradict sila. Kasi yung kanilang salin lang naman siya eh. Salin lang naman siya, bro. Di naman siya yung original, bro. Salin lang naman siya. Kasi sa original, di ko alam kung nakalagay sa Arabic nito. Pero nang isalin ni Marmaduke Piktal, ang nilagay niya, plastic clay. Though nilagay niya plastic clay, it doesn't follow, contradict siya sa ibang salin. Hindi siya ganun, bro. Nasaan na yun? Mukhang nawala. Teka, wait lang ha. Nawala si Brother KBM. Nasaan si KBM? Wait lang ha. KBM. Ayun. Okay. Bro, unmute bro. Okay, brother. Kasi brother, pagbabalik tayo sa original manuscript ng Quran, hindi po ganyan na nakasulat. Baya, interpretation lang siguro nila yan. Yun na nga bro. Ganyan din ang amplified bro. Opo. Pag sabihin naman natin sa ano yung salin na yun na sinabi mo? Marmaduke Piktal bro. Muhammad Marmaduke Piktal. Pag bumalik pa tayo sa original manuscript, mababasa ba natin yung Trinity? Gaya nito bro ha. Yung plastic. Yan nga. Yung plastic. Bro Jando, wait lang bro. Kapatid, ibig ko bang sabihin, magiging totoo lamang ang isang bagay kapag nabasa? Sa original manuscript po tayo babase kasi sa translation, mga kuan na yan, pwede nilang dagdagan o bakas. Kaya nga, i-clarify lang namin. So, ang paniniwala nyo pala, magiging totoo lang kapag nabasa? Sa original manuscript po, sa Arabic po, opo. Oo nga, ayun nga. Yun ba ang paniniwala ninyo? Magiging totoo lang ang isang bagay kapag nabasa? Yun ba ang magiging totoo lang po pag nabasa? Anong po ang meaning ng magiging totoo lang po pag binasa? Yung paniniwala mo na kinakailangan mabasa siya kaya para maging totoo yung aral. Actually naituro na yan, no? Opo. Naituro na yung aral na hindi ko alam Oo lang o hindi. Oo lang o hindi ang sagot mo diyan. Kung aral namin kailangan mabasa. Kailangan mabasa talaga yung letra para maging totoo ang aral yan lang kasi nabasa na ni Brother Jando yung hinahanap mo, kinukontra mo hinahanap mo ang original. Ang tanong mo lang kung mabasa ba sa Bible. Nabasa na eh. Ngayon, ang tanong ko lang sa iyo, kasi parang bang naghahanap ka ng butas. So, sa aral ba ng Islam, yun lang mga nababasa ang dapat paniwalaan. Yes po, brother. Yes po. Ayun. Oo. Maraming salamat. So, paniniwala nyo ba na si Isa Almasin ay propet na ay Mesiyas? Ano po? Aral ba ng Islam na si Isa Almasin or si Jesus ay Mesiyas?
Yun yung pagka-interpret ng mga Hudyo dati, brother. Aral Yun yung ba ng mga Muslim? Aral ba ng mga ah, Muslim na si ano Isa ba Almasin ay Mesiyas? Huwag kang pumunta sa Hudiyo. ano Muslim ang ba ang tinatanong ko, Mesiyas, ang brother? Opo. pananampalataya mo. Aral niyo Ano ba ba ang na si Mesiyas? Isa? Ano ba Aral ang niyo ba? Misaya, Makinig brother? ka. Makinig ka. No, aral niyo ba na si Jesus, or Isa Almasin sa lingwahe niyo ay isang Mesiyas? Aral niyo yan o hindi? Ano ba ang Misiya, brother? I-correct lang kita. Ano ba ang Mesiyas? Tanong Misaya? ko nga sa iyo yan, aral niyo ba na siya ay Ah, Mesiyas? hindi, brother. Hindi niyo aral na si ano ay isang appointed one? Si Jesus? Sa iyo ko Propeta lang po siya, narinig brother. yan. Sa Prophet iyo ko po lang siya, brother. narinig yan na hindi pala siya Prophet po. Mesiyas. Sa ibang Prophet Muslim po. sa ibang Muslim naniniwala na Mesiyas siya Brother, eh. Brother John Ray, Prophet po. Oh, nung buhay pa yung isang kaibigan namin sa Osame, si Alimudin Bantilan, tanggap naman niya na si Jesus is the anointed one. Tanggap naman kaya niya. nga, Oh, so, siya lang, Propeta po, opo. Propeta, opo. hindi, hindi, Mesiyas. anointed one bro. Pag sinabing anointed one, Messias Mesiyas yan. talaga bro, hindi mo yata alam ang aral niyo bro eh. Hindi, Makinig ka sa brother. mga, Ang makinig ka naniniwala sa ko mga ako, brother. Opo. debater, makinig ka sa mga debater niyo na mga sikat doon sa Amerika. Ayan ang paniniwala niyo, Mesiyas si Jesus. O ka ba? Ikaw lang yata ang hindi nag-ano eh. Pag Ikaw lang Misaya yata, ba, brother? Ano ba ang Misaya, brother? anointed one. Anong anointed one, brother? Pagiging? Ay, ikaw, ano ba pagkaalam mo sa anointed one? Ano ba pagkaunawa mo sa anointed one? Yun nga, brother. Sabi ko nga, isang propeta. Oo, naniniwala ako, propeta. Opo. Term nga, term nga na Mesiyas. Oo. Kasi maraming propeta pero hindi Mesiyas. Si, Oo. si yung propeta niyo na ah, si Muhammad, hindi naman yan Mesiyas. Si propeta pero hindi Mesiyas. Si Jesus sa Brother John inyo, Ray. Brother propeta John siya, Ray. Mesiyas pa. Oh. Brother John Ray, Yes. nagtanong ako kay ChatGPT. Again, malaking si ChatGPT, malaking tulong. Tinanong ko si ChatGPT, is Jesus a Messiah for Islam? Ang sagot ni ChatGPT, yes. In Kaya nga, alam mo Islam, yan, Berjando. Jesus, Alam, Isa in Arabic is considered the Messiah, mm, Al-Masih. Kaya pala itong, Al-Masih. Actually, brother, mali ko po yun. Kung hindi ko man na... bro, sa totoo lang, hindi mo alam ang aral nyo. No, kasi Ah, kung alam mo yan, sasagot ka kaagad na oo, alam ko yan kasi pinag-aralan ko na yan. So ngayon, ah, nabasa na ni Misaya. Brother Jando na aral nyo, Misaya. Para Ah, maniwala kami na ang Quran ay totoo. Saan? ah. Sa surah o sa hadith Hindi, ninyo brother, na brother, hindi. Wag ka Opo. mataranta, wag ka mataranta. Wag ka munang mataranta, tapusin muna Hindi, ako. Wag ka brother, mataranta. Wag ka na munang hiniwala mo mataranta. ako sa topic na Wag ka brother na, munang mataranta. Okay, wag ka munang mataranta. Hindi pa ako natapos magtanong. Kasi pinapalabas mo mali kapag hindi nababasa eh. Ngayon, ipakita mo sa amin anong sura niyo mababasa na si Isa Almasin ay Mesiyas. Saan sa sura yan binanggit na inamin ni Isa Almasin na siya ay Mesiyas? Ipakita mo para maniwala kami na ang Quran ay totoo. brother, Hindi. Meron o wala? Alam mo o hindi? may makikita po tayo sa Quran, brother, na sinabi ni Jesus, siya ay Mesiyas. propeta, taga-sunod Mesiyas ng Allah. nga. Mesiyas nga ang tinong ko. Iba kasi ang propeta, ibang Mesiyas. Si Muhammad, propeta yan, pero hindi yan Mesiyas. Ano ka ba? Opo. Oh. Lumalayo kasi tayo, brother, sa topic ko na So nasaan? Nasaan sa Quran nyo? Saan mababasa sa Quran nyo na si Isa Almasin? Saan sa Quran nyo na si Isa Almasin ay Mesiyas? Brother, lumalayo na kasi tayo sa usapan kanina. Oh, dahil hindi mo masagot. Dahil Hindi, wala. brother, Ibig sabihin, hindi masagot, brother. piki din yung Quran nyo. Yung Quran nyo Apo. na kinopya lang sa Biblia, piki din. Ay, Yun ba brother, ibig mo sabihin? naging kopya ng Quran, brother. Opo. Kasi hindi mo kayang maipakita na merong words talaga na Mesiyas dyan sa Quran nyo. Brother, wait lang, brother, ha? Wait lang, pwede po ako pagsalitain, opo. Sige, magsalita ka. Lumalayo kasi tayo sa topic kanina kung may mababasa ba tayo sa original manuscript ang Trinity. Bro, para nga maunawaan mo manuscript. yung tanong mo, para maunawaan mo yung tanong mo kasi ibinabalik ko brother. sa'yo. Kasi kami mga Katoliko, bro, makinig ka, kami mga Katoliko, hindi kami nagbe-base sa kung mabasa man o hindi. Mali yung tanong mo.
Kaya nga gagamitin ko yung argumento mo dyan sa aral nyo, kung mababasa ba sa Quran nyo, na may binabanggit na si Jesus ay Mesiyas. Meron o wala? Para maunawaan mo yung argumento mo na mali. Lumulusot ka pa eh. Kami, kahit pa hindi mabasa, aral namin yan, naniniwala kami sa tradisyon. Naniniwala kami sa magisteryo. Hindi dahil sa mabasa siya sa Biblia o wait lang. hindi. Believe na lang po ako dito, Ah, brother. Believe na lang Wait lang po muna, ako wait dito. lang muna, ha, wait lang muna. Saglit lang. Malayo na tayo sa topic. Opo. Brother Lumalayo KBM, tayo sa wait topic. lang muna, ha, wait lang muna. Sige po, salamat Ang po sa inyong lahat. Salamat sa pagpasalita sa akin dito. Actually, nirekomenda lang po ako dito ni Dek Dek TV sa TikTok. Opo. Salamat po sa inyo. Opo. Brajando. yes, Aralin Brother mo muna. Wendell. Sandali Ano ko lang, muna. ang advice ko lang sa iyo, Kapatid, sandali muna. Bro Wendell, isa lang Bro Wendell advice ko lang sa iyo, bro. Umalis na. Advice ko lang sa iyo, bro. Umalis na, bro. Sandali. Ay, umalis na. Sorry. May katanungan sana ako sa kanya dahil gusto niya Umalis yung na, Brother Wendell. letra por letra Trinity. Mabasa ba? Kaya gusto ko sana na sagutin din niya yung termino nilang tauhid. Saan mabasa yung tauhid? Yung wanis. Nag-iisang Diyos. Ang tawag nila tauhid. May mabasa ba kahit sa Quran yung salitang tauhid? Hindi naman yun mabasa. Correct. Bakit naniniwala sila ng tauhid? The wanis. Nag-iisa. Na di naman yun mabasa. Ganon din sa Trinity. Kung gusto nila letra por letra talaga. Pero dahil gusto nila letra por letra, binigyan natin ng salin na may mabasa, di naman tatanggapin. Kaya nga, ibalik natin sa kanila, umalis agad. Ang salitang tauhid, saan nila hahanapin yun? Okay, Brother Wendell, ang sabi doon sa ChatGPT, tinanong ko sa ChatGPT, mababasa ba sa Quran ang salitang tauhid? The exact word tauhid is not explicitly found in the Quran, but the concept of tauhid, the belief in the absolute oneness and uniqueness of Allah, is a fundamental doctrine in Islam and it's emphasized throughout the Quran. Sabihin, wala talagang word na tauhid sa Quran. Yes, alam natin yan na walang tauhid sa Quran. Kaya yung argumento ng mga Muslim, pag di mabasa tulad ng Trinity, di paniniwalaan. Bakit naniniwala kayo ng tauhid? Na wala naman yung mabasa sa Quran nila. Ang problema kasi doon sa kanya, Brother Wendell, hindi niya alam kung saan sa Quran mababasa na si oh oh At saka, Bro Jendo, wala rin sa Quran nila mababasa na inamin ni Isa Almasi na I am the Messiah. Wala yan. Naniniwala sila na si Panginoong Jesucristo Mesiyas. Siya lang yata hindi naniniwala na Mesiyas, propeta lang daw. Pero pinapakinggan ko yung argumento ng mga kasama niyang debater sa Amerika, naniniwala sila na si Jesus ay Mesiyas. Pero nung tinanong sila ni Sam Shamoun, saan sa Quran yun sinabi ni Isa Almasin, I am the Messiah? Walang may pakita kasi wala yan sa Quran nila. I am the Messiah yung word. Tama. Tama, Brother Wala Junray, kasi akala ko kasi mababasa ba sa kanilang Quran na si Jesus ay Messiah? Yung pala, ang tanong pala, sinabi niya na siya ay Messiah? Oo, na claim niya na siya ay isang Messiah. I am the Messiah kasi sa atin kasi claim ni Panginoong Jesucristo niyan ako nga ang Kristo 'Di ba? Ako ang Kristo, ang anak ng Diyos. Claim niya yan. Pero sila naniniwala sila na Messiah si Jesus, pero saan sa Quran nila na claim ni Kristo, ni Jesus, I am the Messiah? Wala. At di lang yan, Bro John Ray at Bro Jando, gusto ko sanang itanong sa kanya kung hindi lang tumakbo na naniniwala ba siya na ang mga Hudyo ay naghintay sa Misaya? Di po ba? Naniniwala talaga ang mga Muslim na ang mga Hudyo ay naghintay sa Misaya. Ang tanong dyan, bakit itong nakasulat sa maling Quran nila, sa Quran chapter 4, 157, sabi ng mga Hudyo, we killed the Messiah, Jesus, the son of Mary, the messenger of Allah. Nagkaproblema ito. Hinihintay ng mga Hudyo ang Messiah pagkatapos pinatay. Pangalawa, sabi, we killed the Messiah
Jesus, the son of Mary, the messenger of Allah. Tanong, saan kaya nila napulot na yung mga Hudyo naniniwala na si Jesus, messenger of Allah? Malaking problema yon. Kasi against ano yun, against reality yun. Ang Hindi kailan, pag interrupt ko ba dyan do, hinayaan ko lang naman kasi kayo para maganda sana yung ano nyo, usapan. Ang ini-interrupt ko lang kasi ang ganda na nung sagot mo sa kanya, punto por punto na yun, maghahanap ng butas. yun Kaya, talagang ginagawa nila. pinapakita natin sa kanya na yung argumento niya, hilaw yun. Kasi ang daming paniniwala nila na hindi rin mababasa doon sa Quran nila kahit pa sa original nila na Quran. Yung manuscript ng Quran nila, wala rin ang dami nilang paniniwala na hindi nakasulat. Kaya bakit magtatanong ng ganon? Kung magtatanong lang sana siya kung bakit Diyos si Kristo, mga ganon lang sana para mapag-usapan ng maayos. Hindi yung naghahanap ng mababasa. Binasahan na, hindi maniniwala kasi wala sa ibang salin daw. Tapos nung kinounter mo naman, Brother John doon, mayroon din silang salin na ibang sinasabi, okay lang daw yun. Okay lang pala sa kanila pag ganon, pero sa atin hindi okay. Tapos, dapat to mabasa sa original manuscript. Sa original manuscript ba nila? Lahat ba nakasulat? Yung tulad na sinabi ni Brother Wendell, Tauhid. Yung Tauhid kasi Brother Wendell, yung Trinity nila Brother Wendell, di ba? Yes. Ang tauhid Oneness katumbas yun, yan oneness. sa Trinity. Dahil ang Trinity yan, Brother John, Trinity, Trinity yan. tatlong persona, iisang Diyos. Ang tauhid naman sa mga Muslim, may iisang Diyos. Yon ang salitang tauhid. Kaya hinahanapan natin sila, saan yan mabasa sa Quran? Dahil ang argumento nila, pag di mabasa tulad ng salitang Trinity, hindi paniniwalaan. Iyong salitang tauhid, di naman yun mabasa. Yan ang mapapala nila. Kapag inano na sila, inararo na sila sa sarili nilang Brother John, sa sarili nilang argumento, aalis na kasi ayaw magpaipit. At di lang yan, gusto ko sanang itanong kanina, kung hindi lang tumakbo, na naniniwala ba siya sa nakasulat sa Quran chapter 22 verse 73 na yung Diyos-Diyosan, yung hindi Diyos, di pwedeng makapaglikha. Malinaw naman yan. Yung Quran chapter 22 verse 73 na ang mga Diyos-Diyosan, ang hindi Diyos, di pwedeng makapaglikha. Pero kung tingnan natin sa Quran chapter 3 verse 49, ang ating Panginoon Jesucristo nakalikha ng ibon. Oh. So kung ang Diyos-Diyosan at hindi Diyos, di pwedeng makapaglikha. At sa Quran chapter 3 verse 49, ang ating Panginoon Jesucristo sa kanilang Quran naglikha ng ibon. Ano 'yon? Ano yan, Brother Wendell? 22 verse? 22:73. Okay, take note ko lang. Take note ko lang kung sakali na may magsabi na walang contradiction to, tatanungin ko sa kanila to. 22:73. Pakibasa bla dyan do. At ang Quran 3:49. Quran, teka, ate pakita sa screen ano lang ha. Ipakita sa screen yung ano yung Brother Wendell? 22:73? Yes. Ito, 22:73. Okay, ang sabi rito, O mankind, a similitude is coined, so pay ye heed to it. Lo, those on whom ye call beside Allah will never create a fly, though they combine together for the purpose. And if they fly took something from them, they could not rescue it from it. So weak are both the seeker and the sought. Mahirap unawain to. So, therefore, si Allah lang ang tagapaglikha dyan. Hindi Yung ko siya mga matranslate. hindi Allah, di pwede makapaglikha. Pero tingnan mo ang Quran chapter 3 verse 49. 3 naman. 3:49. Okay, sa 3:49 naman, ito naman sabi. And will make him a messenger unto the children of Israel, saying, Lo, I come unto you with the sign of your Lord, from your Lord. Lo, I fashion for you out of clay the likeness of a bird. And I Okay? breathe in Pwede into it. Ang Panginoong Hesukristo diyan na naglikha ng ibon.
Nakakapaglikha pala. Oo, kaya nga, kung ang hindi Diyos para sa mga Muslim, di pwedeng makapaglikha, pagkatapos ang ating Panginoon Jesucristo sa Quran nila, naglikha ng Diyos, ano ang ating Panginoon Jesucristo? Hmm. Okay, so ayun, naano na siya. Okay, so move tayo naman sa next naman na tanong naman ngayon from Mary Rose Montajes. Bro, Wendell, si Satan po at Lucifer magkaibang persona o same lang?